Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me, close to thy breast. Shelter me safe in that haven of rest. Shelter me safe in that haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King. Only my sinful, now contrite heart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Nearer, still nearer, Lord, to be thine. Sin with its follies I gladly resign. All of its pleasures, pomp and its pride, give me but Jesus, my Lord, crucified. Give me but Jesus, my Lord, crucified. Nearer, still nearer, while life shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to me. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels
beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na ito na magkaroon po tayo ng pag-aaral po sa gabing ito sa paksa na kung ang iglesia ng ating Panginoon ay lubusang natalikod, gawa po na nagkaroon po ng pagtalikod mula sa pananampalataya. Kung itinatawag po nating apostasy o pagtalikod. Doon sa lumang Tagalog, pagtalikod sa mas maganda. Pagtalikod o apostasy. Marami ang nagsasabi na ito'y lubusang natalikod. So, may panahon na walang iglesia ng ating Panginoon. Yun po ang ating gustong pag-aralan sa gabing ito. Ano ba talaga nangyari doon sa iglesia ang itinatag ng ating Panginoon? Maaari ba na itong iglesia na kung saan ang Panginoon ay namatay at binuhos ang kanyang dugo ay matatalikod at mawawala? Yun po ang ating gustong pag-aralan. Patiin po natin ang ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon. Patiin po natin ang ating mga kakabsat, na ibang gabi kada kay amin kakabsat, at ang ating po mga kabugtuan kang Kristo. Maupay nga gabi, kabugtuan kang Kristo. At sa yun po, siyempre, mga ang ating mga Bicolano, mga katunggangan, Diyos marahay na banggi sa Intugabos, sa mga taga-Pangasinan, na Santos Labi, at sa kayo namin. At siyempre, hindi pwedeng mawala yung mga taga sa amin, yung mga lahi ng mga Kapampangan, may pabingi, kirungan. So, tayo po ay pupunta sa isang paksa na minsan pinag-uusapan. Ano ba talaga nangyari doon sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon? What happened to the church built by Christ? Was it fully apostatized? Ibig sabihin, ito'y lubusang nawala o lubusang natalikod. Ito po yung interesadong pag-aralan dahil may mga nagtuturo na yung kanilang iglesia ay yung muling pagtindig ng iglesia ng ating Panginoon. Na naiba naman doon sa iglesyang mababasa sa Biblia. So, yun po ang ating gustong pag-aralan sa gabing ito, mga kapatid. What happened to the church built by Christ? Kung saan naitabo sa iglesyang tinukod ng Panginoon, di ba? Sabi ng mga Bisaya, gitukod sa Ginoo.
So, yung pong isang fundamental na dapat nating malaman sa ating pag-aaral, yung pong salitang church o ecclesia, ang ibig sabihin po nun ay called out body. Pag sinabi natin Church of Christ, called out body belonging to Christ. Itong iglesyang ito na itinatag ng Panginoon, kinakailangan po nating tanggapin dahil ito ang totohanan na ito rin ang kaharian. Ang kaharian po ay basileia. Yan ang salitang Grego. Ang ibig sabihin ito ay isang pamamahala ng isang hari. So, meron isang kaharian, so may hari. Yun po ibig sabihin ng kingdom. Yung church, ito po ay assembly of citizens. Sa Greek language, ito ay isang salita na ginagamit na kung saan tinatatawag nila yung mga mamayan for an important discussion o kung ito po ay sa paglilitis. Ginagamit po nila yung salitang ecclesia o church na makita natin. Paano natin mapapatunayan na yung church sa ng iglesia? Magkaibang salita yan eh. Hindi parang kahulugan. Pero katulad din po ng isang tao, maaaring sa isang anak, at the same time, sa isang magulang, isang ama, o sa isang kapatid. Di ba? Marami siyang tumutukoy lang sa isang tao. So, ganun din po yung salitang church at kingdom. They refer to the same people. Dito po sa Colossians chapter 1, verse 13, ano po? Sa New King James, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. So, sinusulatan niya? Yung iglesia na nasa Colossus. Yung mga kapatid na doon sa Colossus, kasama si Apostle Paul, sila na po inilipat mula sa kapangyarihan kadiliman patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig o pagmamahal kanya. So, ibig sabihin, yung kaharian na yon, doon tayo inilipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Yan ang ibig sabihin ng salitang church, di ba? Tayo po ay tinawag. Dito po sa unang Pedro, chapter 2, verse 9, yun ang concept o yun ang idea ng salitang church o ecclesia. Sabi dito, ngunit kayo isang lahing hirang o lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong maipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagalalas na liwanag. So tayo po itinawag. So that's yun ang concept ng church. Mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagalas na kaliwanagan. Sa Colossians 1:13, sinabi tayo inilipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman, the same concept, patungo sa kaharian ng kanyang anak ng kanyang pag-ibig. So yung church at saka yung kingdom ay pareho lang. Mapapatunayan din po natin yan sa mga apostol, the apostles. Yung mga apostol po ay nasa iglesia. In fact, sila yung kauna-unang nilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28. And God has appointed this in the church first, the apostles. So, tingnan niyo ang mga apostol na nasa iglesia. Second, prophets. Third, teachers. After that, miracles. Then, gifts of healings, health administrations, varieties of tongues. So, yung mga apostol na nasa iglesia. Yung mga apostol na sa kaharian din. Tingnan po niya sa Revelation 1:9 nang nagsasalita si Apostle John. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. So si Apostle John ay isang apostol. So kasama siya sa iglesia, at the same time siya nasa kaharian. So dito natin isang rin katunayan niya ng church at ang iglesia ay pareho lang. Ang pagpasok sa kaharian ay pareho din sa pagpasok sa iglesia. They are one and the same. Sa John chapter 3 verse 3, ito po si Nicodemus.
Jesus answered and said to him, Nicodemus, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Ang tinatanong ni Nicodemus, paano maipapanganak ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok ba sa ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at may panganak muli? So yun ang first time yung konseptong born again. Kaya hindi maintindihan ni Nicodemus. So ito'y pinaniwalag ng Panginoon. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. He cannot enter, sabi ng mga Amerikano, the kingdom of God. So ito sa unless one is born again. Nag-ibig sabihin, one is born of water and the Spirit. Yung water, yun ang baptism. Water baptism. Yung Spirit, yun nagbibigay ng binhi. Pag ito yung salita ng Diyos. The seed is the word of God. The Luke chapter 8, verse 11. Pag ito'y tinalim at ito'y tumubo, ay kayo magpapabautismo. Yun ang proseso noon. Bilang pagpapaliwanag po, so unang Pedro, chapter 1, verse 23, binanggit uli yung born again. Yung pong Grego, minsan hindi siya specific. Katulad po ng salitang babae. Sa salitang Grego, salitang babae at salitang asawang babae ay isang salita. Kaya nga ito ang mga nagsasalin ay sinasalin nila yung salitang babae ayon sa konteksto. Kaya minsan iba-ibang salin. Lalo doon sa asawa ng diakono, kanya. Yan yung mga babae, kanya. Yung iba, yung mga asawa. So, ganun din po rito sa born again. Yung salitang birth. Yun ang bahagi ng babae. Yung lalaki, siya nagpupunla na binhi. Yun ang begetto. Yun ang function ng lalaki. Hindi siya nanganganak. Kaya lang siya ang nagbibigay binhi. So, itong binhi na ito ay ang salita ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 1, verse 23. So, merong binhi at mismo pakapanganakan. So, born again, dalawa po yung elemento nun. Yung mismong kapanganakan, yan ang water baptism, at yung binhi, yan nagagaling sa Espiritu Santo. Sabi sa Ephesians chapter 6, di ba sabi niya? And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Doon po sa Ephesians 6:17. So, maliwanag po doon na ginagamit ng Espiritu Santo ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, yan ang binhi. That's the seed. Kaya dito po sa unang Pedro, basahin po lang sa ating Tagalog. Ano po? Sa unang Pedro chapter 1 verse 23, yun po makikita natin. Merong binhi. Doon tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng binhi kanya. May naipunla sa ating binhi na makikita natin. Dito sa unang Pedro chapter 1 verse 21, di po nagkakamali. Verse 22 at mga sumusunod. 22 hanggang verse 25. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli, salitang born again. Ipinanganak na kayong muli, hindi sa binhing nasisira. Yun ang konsepto na may binhi na itinanim. At pagka yung binhi na ay tumubo, yun ay nanganganak. Yun ang makikita natin, di ba? So ito ang konsepto rito. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So ito'y pinangaral ang mabuting balita. So ipinunlay binhi. Pero sila naligtas na. So sila ay naipanganak ng muli. Sila ba'y nabautiswa?
Yung ba mga sinulatan ni Pedro ay nabautismuhan? Oo, nabautismuhan sila. Sa dito sa 3 kabanata, sa talatang 21, basahin natin. At ang bautismo, so nabautismuhan sila, na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman. Ano yung bautismo na ito? Bautismo sa tubig. Kung tayo po'y tataas ang pagbasa sa 20 talata, na noon ay mga Israel, ng Diyos ay matiyagang naghintay noong mga araw ni Noe, habang ginagawan doon na noon ay kakaunti, sa mga walang kaluluwa, ang naligtas sa pamagitan ng tubig. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, sa bautismo sa tubig, ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So sila naipalang na muli sa tubig at sa Espiritu kanya. At sa iglesia, ganun din. Sa Acts chapter 2 verse 38, nasabi ni Apostle Peter, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Dundag po tayo sa verse 40. And with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Doon sa binasa natin sa 1 Peter, sabi niya, yamang naligtas na kayo. So, ganun din ang sinasabi dito. Then those who gladly received this word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Nandun tayo sa verse 47, saan sila naidagdag? Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So walang katotohanan yung sinasabi ng iba na yung kaharian daw ay hindi na ito yun ng Panginoon at kapalit no, na iglesia yung tinay. Pareho lang sila. Yung iglesia, sila ng kaharian. Yung kaharian, sila ng iglesia. At makikita natin ang isang katotohanan, kaya gusto nating bigyan diin ito mga kapatid. Ang katotohanan na yung iglesia o yung kaharian ay hindi masisira. The kingdom shall never be destroyed. Ito yung katotohanan na pinakilala sa ating galing pa sa Old Testament, inang iniuhula ang pagdating ng kaharian hanggang sa Bagong Tipan. Na yung kaharian ay hindi masisira o hindi magagalaw, hindi magigiba. So yung ating proposition na pinatutunayan, ang iglesia sa ng kaharian. So kung sinasabi ng kaharian na hindi masisira o hindi magigiba kailanman, so kung iglesia sa rin ng kaharian, nandiyan man ng totoo, so iglesia hindi rin magigiba. Very simple, di ba? Kung titignan yung rational o yung pagmamatwid na base sa katotohanan, the church and the kingdom are the same. Meaning the church and the kingdom are composed of the same people. Ang salitang church emphasizes the point that we are called by the gospel, we are called by Christ through the gospel to be saved. That's the concept of church. Kingdom, the Christ is the king. We are in the church, we are in a monarchy. We are not in a democracy. So ang masusunod ay ang Panginoon, kaya sa isang hari. Yan ang konsepto noon. Dito po sa Daniel chapter 2 verse 44, napakahaba po nito ang ating babasahin, pero on a gist, in a summary, si Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng panaginip. Hindi niya maunawaan sa malaking tao na binubuo ng iba't ibang bahagi. May ulo, bisig, katawan at paa na iba-ibang komposisyon, yung ulo, ginto, etc. Ito ay binigay ng kahulugan ni Daniel na yung ulo ng ginto kanya, ikaw yun, kanya, yung
kaharian ng Nebuchadnezzar. Yun ang sinasabi niya. Tapos sa sumunod kanya, isang kaharian na mas mababa sa iyo. Sa kasaysayan po, yan ang Medo-Persian Empire. Makikita natin. Pagkatapos ay isang susunod na naman ng kaharian na walang iba kundi ang Grecian Empire o Macedonian Empire ni Alexander the Great na makikita natin. At pagkatapos doon, yung Roman Empire. So dito sa panaginip na ito, yun ang apat na kaharian. Doon sa ikaapat na kaharian kanya, itatatag ng Diyos ng langit ang isang kaharian. Dito sa Tagalog, merong ambiguity, ano po. Para bang ang sinasabi, itinatag ng Diyos sa langit yung kaharian. Hindi naman. Mas clear pag binasa natin ng English. Sa verse 44 karito ng Daniel chapter 2, at sa mga araw ng mga haring yon, yung Roman Empire, ang Diyos sa langit. Alam niyo, dapat dito ang Diyos ng langit. Dahil dito po sa English, the God of heaven, ganyan. O kaya ang Diyos na nasa langit. So this is a mistranslation na nagbibigay ng maling kaisupan. Na parang ang kaharian ay may tatatag sa langit. Dapat dinayos na ito, di ba? Dapat ang nakalagay dito at sa mga araw ng mga haring iyon ng Diyos na nasa langit. Yun ang dapat isalin doon. Kasi ang impression niya, ang Diyos sa langit, kanya ay magtatatag. Para sa langit siya magtatatag. Kaya mas maganda sana ang Diyos na nasa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man ito'y iiwan sa ibang bayan. Ang ibig sabihin, nung bumagsak si Nebuchadnezzar, yung kanyang kaharian na ibigay sa ibang tao, ay ang Medo-Persian. Nung bumagsak ang Medo-Persian, na ibigay sa Macedonian Empire. Nung bumagsak ang Macedonian Empire, na ibigay sa Roman Empire. Sabi rito, yung kaharian ng Diyos, hindi gano'n. Hindi ito maibibigay sa ibang bayan, kanya. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang yun at ito'y mananatili magpakailanman. Kung paanong yung nakita ng isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal ng tangso, ang luwad, ang pilak at ang ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa inaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. So, ang sinasabi ni Daniel, yung panaginip mo kanya, yan ang mangyayari sa panginaharap. Isa pa naman natin nangyari na yun. Nakita natin Nebuchadnezzar o yung Babylonian Empire, pinalitan ng Medo-Persian at pinalitan ng Grecian or Macedonian Empire at pinalitan ng Roman Empire. Doon sa ikaapat na kaharian, doon itatatag ng Diyos ang kanyang kaharian. Pero what's the point? Isang mahalagang point. Sabi rito, it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Yun ang kaharian ng Diyos. Ito'y mananatili magpakailanman. So, point number 1. Kung ang kaharian sa iglesia. So, kung kaharian ay mananatili magpakailanman, so, church ay mananatili magpakailanman. If not, why not? Yun ang sinasabi, di ba? Sa ikalawang katibayan o evidence, God promised David that the kingdom of the Messiah will last forever. Yung Messiah, yun ang Kristo. Yung salitang Messiah, yun po yung Hebreo. Yung salitang Christ is Grego. Pagkapareho pong salita yun. Magkaibang lingwahe lang. Yung salitang Christ o Kristo, ang ibig sabihin, Messiah. Ang ibig niya ang pinili. The Anointed One. Yan ang ibig sabihin, no? Nangango po si David, nangako ang Diyos kay David sa pamagitan ng Nathan na propeta. Na siya rin po ang nagsabi kay David, nagkasala ka, ikaw ang tao yun. Ganyan. So dito po sa ikalawang Samuel chapter 7, ito makikita po ninyo, napakaliwanag nito. Basahin po natin sa 7:12 at mga sumusunod. Kapag ang iyong mga araw, ito po si David, ng kausap,
Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng inyong mga ninuno, translated, pag namatay ka na, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magbumula sa iyong kahatawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kaya makikita po niyo doon sa unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, sa Matthew chapter 1 verse 1, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo, anak ni Abraham, anak ni David. So yung binling tinutukoy dito sa pangalang Samuel na binabasa natin. Pagkatapos mo, magbumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Si magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y maging kanyang ama at siya ay maging aking anak. Kapag siya'y gawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng pagampas ng mga anak ng mga tao. Sinasabi lang niya, yun ay kanyang anak at siya ay ama. Pag nagkamali siya, gagawin lang ng ama kung anong ginagawa sa anak. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya aking tapat na pag-ibig, gaya na aking pagkaalis nito kay Saul na aking tinalis sa harap mo. At ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. So, ibig sabihin dito, yung kaharian ng ating Panginoon, yun ang tinutukoy dito. Yung kabinhi ni David ay mananatili magpakailanman. Yun ang sa English sa verse 16, "And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever." Yung trono ni David, actually, yun ang trono ng Diyos. Maalala po yun sa pangalang Samuel chapter 8, nag-request ang bansang Israel na magkaroon po sila ng isang haring tao, katulad ng mga bansa. Baliktad sa kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos, ang bayan niya ay magiging iba sa lahat ng mga bayan. Ito ay magiging mataas kaysa sa ibang mga bayan. Ito naman kanyang bayan, na parang hindi nag-iisip. Gusto nila maging katulad ng mga bansa. Binababa nila ang sarili nila. So, si Samuel ay nagagalit. Ang sabi ng Diyos, bakit ka nagagalit? Hindi ikaw ang tinakwin nila upang maghari sa kanila, kundi ako ang tinakwin nila. So, nung panahon na yun, ang hari ng Israel ay ang Diyos. So, ito'y pinalitan ng tao. So, si David na naging hari ay nakaupo sa trono ng Diyos. At ito'y babalik kanya. So, sabi rito, ang point natin, your throne shall be established forever. So, yung kaharian na yun ay mananatili magpakailanman. Dito po sa Hebrews chapter 12 verse 28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. So, tingnan nyo, a kingdom which cannot be shaken. Kingdom which will remain forever. Ganyan. Sabi rito, established forever. So, again, ang iglesia at ang kaharian ay pareho lang. At ang iglesia at ang kaharian ay naitatag sa araw ng Pentecost. Yung Pentecost, pagkatapos ng ating Panginoon, ay umakyat sa langit. Kaya nga ito yung birthday ng iglesia, yung Pentecost. Ang araw ng linggo yun. At pwede nating i-calculate yung exact year, no? So, point ng Biblia, ang kaharian ay mananatili magpakailanman. Yung kaharian sa rin iglesia. So, yung iglesia ay mananatili magpakailanman. If not, why not? Yun ang sinasabi ng Biblia, di ba? Ngayon, ang makikita natin, merong magiging pagtalikod. There will be an apostasy. Ang salitang apostasy means pagtalikod. Tatalikod sila. Nagkaroon po ng para mag-controversy o issue. Alam niyo, hindi lang sa panahon natin nagkakaroon ng issue. Kahit pa sa bagong tipan, may mga issue na yan. Kaya yung mga mangangaral na iniiwasan ng issue, hindi kayo mga mangangaral.
Huwag niyong iwasan. Pag-aralan niyo at sagutin. Huwag niyong iwasan. Para tayo mga politiko nagko-compromise pagka ganon. Ito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Meron mga pag-uusap na tungkol sa pagdating na maguli ng ating Panginoon. May nagsasabi, malapit siya dumating. Ganyan. Kaya ito'y naging problema ng mga taga-Thessalonica. Kaya minabuti ni Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, na sagutin niya itong issue na ito. Basahin natin. Kaya ngayon, inihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, na huwag kayong madaling matinag na sa iyong pag-iisip. At huwag din namang mabagabag sa pamagitan ng Espiritu, o sa pamagitan ng salita, o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Meron na palang fake news doon, di ba? Na para bang dumating ng araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man, sa namang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod, apostasya, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ganyan. Siya'y sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Hanapat siya'y naupo sa templo ng Diyos at ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Ibig sabihin, merong pong parelihiyon na darating bago dumating ang Panginoon. Yung relihiyon na yon, ang sinasabi, yung namumuna doon sa relihiyon na yon, siya po'y nag-aangking Diyos. Sinasabi niya sa Diyos. Alam niyo, kahit hindi na tayo magsalita, alam natin kung ano yung relihiyon na yon. Pero ibig sabihin, darating muna yon. Bago magkaroon ng, darating muna yung pagtalikod at magkakaroon ng ibang grupo ng pananampalataya bago dumating ang Panginoon. So, in ang point doon, there will be an apostasy. Merong pagtalikod. There will be an apostasy. So, dahil tayo po, ito po noong pang-unang siglo, sa atin, there was already an apostasy. Nangyari na ito. At nagkaroon na nga ng isang pananampalatayang tumalikod sa katotohanan. Sa Acts chapter 2, verse 20, verse 28, si Apostle Paul, ang mga kapatid, nung siya namamaalam sa mga elders ng iglesia sa Ephesus, dahil siya papunta na sa Jerusalem para magbigay ng tulong sa mga dukhang magkapatid sa Jerusalem. Yun magkakadugtong po ito eh. Romans 15, tsaka Acts chapter 20. Papunta siya sa Jerusalem. Sabi rito, therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. May mga taong, may mga sangay ng pananampalataya na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dito sa talatang itong, hindi mali po yun, di ba? Sino ba yung Diyos na tumulong dugo? Yung ba yung Ama? O ang ating Panginoon na nagkatawang tao? Pero tinawag siyang Diyos, the Church of God. Sabi, pero sa ibang sa Church of the Lord, so what? Hindi ba ang Diyos ay Panginoon? Sa Old Testament, ang Diyos ay Panginoon. The Lord God, sabi rin. So makikita natin, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, so galing sa labas, ganyan, not sparing the flock. And also from among yourselves, galing din sa inyo, elders, or pastors, overseers, or bishops. Men will rise up, speaking perverse things
to draw away the disciples after themselves. So ito rin pa yung pagtalikod sinasabi ito ng Apostle Paul. Sila magtuturo ng mga aral na hindi totoo. So ganito mga talatang binabasa natin ay patungkol sa pagtalikod. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, babasahin natin sa English, babasahin natin sa ating Tagalog. Now the Spirit expressly says, again, may mga sakay ng pananampalataya sinasabi Espiritu Santo ay hindi persona, persa lang. Paano na magsasalita ang persa? Ang dalawa lang ang may kakaya magsalita, ang Diyos at tao. Wala nang iba. Ito, Espiritu Santo ito eh. Nagsasalita siya. So, siya po isang persona. The Spirit is a divine person. Siya persona na Diyos. Now, the Spirit expresses says that in latter times, or in the last days, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demos. Hindi po tayo nagsabi no, ang salita ng Diyos. Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So may pagtalikod, some will depart. Pero the point is, not all will depart. Some will depart. Some. Hindi lahat. How many is the some? Hindi natin alam. But some will depart. Tuloy po natin. Ano yung tinuturo nila? Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Yung mga naunang Kristiyano, kasama yung mga Kristiyano ngayon sa panahon natin ngayon, hindi kami kumakain ng dugo. From the beginning sa Genesis chapter 9, nung payagan ng Diyos na kumain ng laman ng hayop ang mga tao, pinagbabawal niya pagkain ng dugo. So, ang pagkain ng dugo ay hindi ginagawa ng mga tao ng Diyos. Nung dumating ang law of Moses, pinagbawal din ang pagkain ng dugo. Sa Acts 15, pinagbawal din ang pagkain ng dugo. Pero sabi nito, hindi kasama yung pagkain dito pinagbabawal. Yan ang point natin. Which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused, if it is received with thanksgiving. So, yun na sinasabi sa Tagalog. Ngayon ay maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. Iba, hindi lahat. Sa pamagitan ng pagkikinig sa mga mandarayang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Pag tayo po yung nakikinig sa maling aral, at hindi natin, at sinasanay natin ang ating sarili na makinig sa maling aral, eventually, hindi maniniwala sa maling aral. Kaya dapat ang pakinggan natin ay katotohanan lang. Sa pamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Pag sinabing nagsasalita ng kasinungalingan, hindi salita ng Diyos ang tinuturo. Kailan pinagbabawal ang pag-aasawa at pinagutos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So nagkaroon ng pagtalikod. Meron nilang tanda binigay sa atin. Ano ba yung tinuturo na tumalikod na mga ito? Yung hindi na natili sa katotohanan. Anong tinuturo nila kanya? Nagbabawal ng pag-aasawa at pinagbabawal na kain ng ilang pagkain. There is abstinence of food. Hindi na natin kailangan magsalita, di ba? So, maliwanag po rito, the apostasy is not a wholesale apostasy. Hindi lahat ay tumalikod. Ilan lang ang tumalikod sa pananampalataya. So there will be a point at ito yung nangyari na may dalawang iglesia. The apostate church na tumalikod at yung tunay na iglesia na nanatili sa katotohanan.
Yun ang mangyayari doon. Dahil nagkaroon po ng pagtalikod at meron na natili. So where there was a point, and it is still the point sa panahon natin ngayon, na merong iglesyang tumalikod at yung iglesyang nanatili sa katotohanan. So yun ang makikita natin. Hindi po wholesale apostasy. Hindi ako naniniwala doon. Dito tinuturo ng Biblia. The church will always exist. Hindi natin kailangang patunayan from history na may mga churches of Christ through history. Wala naman tayong magagawa. We do not control history. Hindi tayo sumusunod ng kasaysayan. Pagka isinulat po ang kasaysayan ng Mabalacat City, hindi matatala yung pangalan ko sa kasaysayan ng Mabalacat. Nasaan ako nakatira ngayon. Ang matatala yung mga naging mayor ng Mabalacat, yung mga sikat na tao, yung mga kilalang mga tao. Pero yung mga ordinaryong taong katulad ko, hindi tayo matatala sa kasaysayan because we don't control history. May nagtatala ng kasaysayan. At ang kasaysayan, usually, ay yung pangyayari na nakararami. Yung majority. Yung minority, hindi nakalagay yan. Hindi nila susulat yan. Yung Angeles City Southside Church of Christ, totoo yan. It exists. Pero pag sinulat ang kasaysayan ng Angeles City, hindi makakamit yung iglesia niyo. Pero it doesn't mean it didn't exist. Di ba? Yun ang point natin. Naghahanap tayo ng historical evidence. E paano tayo magka-historical evidence? We do not control history. At hindi naman tayo may major group para bigyan ng pansin. So, ibig sabihin, the assembly of all saved people will always be there, both dead and alive. Doon sa universal sense, hindi kailanman nawala ang iglesia. Excuse me. Ang nagdagdag dito ay ang Panginoon. And the Lord added to the church daily those who are being saved. In Acts chapter 2, verse 4-7. Pag binasa natin ng Hebrews chapter 12, verse 22 to verse 23, lalo pong maliwanag. Basahin natin. Mabuti sa ating wika. Basahin natin sa English mamaya. Ito po sa Hebrews chapter 12, verse 22 hanggang verse 23. Basahin natin. Ang contrast po rito, yung bundok ng Sinai, yan ang kapulungan ng Israel, na kailang council law of Moses, at yung bundok ng Mount Zion. It's a spiritual mountain, di ba? Spiritual Jerusalem. Heavenly Jerusalem. Isayin natin. Sa 12 verse 22. Subalit kayo lumapit. Sabi sa English. Dito. But you have come. Kayo lumapit. So, hindi ito past tense. Sila lumapit kanya. Subalit kayo lumapit sa bundok ng Sion at sa lungsod ng Diyos na buhay, na sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel at isang masayang pagtitipon at sa kapulungan, that's the word church, kapulungan na mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga spirito na mga matwid na pinasakdal. Paano tayo pinasakdal? Sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kung pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. So, mayroong universal church. May assembly ng mga Kristiyano, dead or alive. So, di mo mawawala yun. How about the local churches? Kailangan natin tanggapin, local churches may die. Ang isang local na kapulungan ng mga Kristiyan sa isang particular na lugar, maaaring mawala. Yung iglesias sa Jerusalem, yung iglesias sa Thessalonica, yung iglesias sa mga lugar na banggit sa Bagong Tipan, wala na sila lahat. O may mga iglesias sa Rome, may mga churches of Christ sa Rome, totoo yun. Pero majority po ng mga churches na binanggit sa New Testament, wala na lahat yung mga yun. They disappeared. Ngayon ang katanungan po, during the apostasy, lahat ba ng mga local churches of Christ disappear? Nawala ba sila? Lahat? Sabi ng iba, nawala sila lahat kasi wala tayong mababasa. Hindi naman yun ang point eh. Kung
Kung wala kang bababasa sa kasaysayan, hindi ka umiral. Once upon a time, ang Pilipinas wala sa kasaysayan. Bago na-discover ni Magellan, pero wala bang Pilipinas? Wala bang tao nakatira sa ating bayan? Meron. Pero bago na-discover, hindi nila kilala ang Pilipinas. Pero doesn't mean na walang Pilipinas, di ba? Yan ang point natin. Hindi lahat ng nangyayari sa mundo ay nakatala sa kasaysayan. Otherwise, ang aklat ng world history ay hindi mo na madadala sa kapal. Pinipili lang ng mga historian ang mahalagang bagay na inisip nila na mahalaga. Pero hindi tinatala yung ibang mga ordinaryong pangyayari sa totoong nangyayari. Pero hindi nakatala. So you cannot make evidence based on history written by men. Wala tayo doon. Wala tayong magagawa dyan because we cannot control history. During the medieval period, na wala ng Roman Empire, the Roman Catholic Church controlled history. So sila nagsulat ng kasaysayan. Sila nakakarami. Paano yung kakaunting mga Kristiyano na natiling tapat at di umalis sa katotohanan? Sino ang susulat sa kasaysayan nila? At tatagapin ba ng karamihan yung kasaysayan na yun? You think about that, di ba? Nung once upon a time, nung nagsisimula po kami sa Tarlac, kinwestiyon ako dyan. Kung totoo talaga ang pinapangaral mo ngayon, bakit kaya ka lang dumating? Ang sagot ko, paano niya nalaman? Which is a good point. Paano niya nalaman? Baka meron pang nauna sa akin noong unang panahon na hindi niyo kilala. That's a possibility. Yun ang point, di ba? Pero the answer is based on 1 Timothy 4:1. Na di sinabi ng 1 Timothy chapter 4 verse, all will depart from the faith. Nasa, some will depart. So, lahat ba ng local churches of Christ ay namatay, nawala, nung nagkaroon ng apostasy? The answer is no. Sila na natili. Saan sila? We do not know. Lahat ba ng mga churches of Christ, alam natin kung saan sila? Hindi natin alam. But it doesn't mean that they don't exist. There is no historical evidence. So what? Hindi naman sinulat ng Diyos yung history. Tao lang sulat yan, di ba? Sabi ko nga, history writes only the events that affected the majority of a particular society or of a country or of the world. Kumisa nga, pag gagawa ka ng kasaysayan ng World War II, napakalaki na ng aklat na yon. Pag maglalagay ka ng world history, maglalagay lang sila ng konting bahagi na sinulat tungkol sa World War II. Na napakaraming pangyayari nangyayari sa mundo para maitala lahat. So yung majority, yung event that affects the majority, yun lang sinusulat. The minor events or persons or groups will never be written. So history never included the churches of Christ, which remained faithful during the apostasy. Hindi sila naitala sa kasaysayan. Kaya wala tayong mababasa sa world history about the churches of Christ na nanatili during the apostasy. Tingnan niyo, New Testament Church never mentioned about the Roman Catholic Church. Kalang tinutunan bagong tipan na iglesia ng ating Panginoon, the church built by Christ. Now, during the medieval or dark ages, ang kumukontrol po ng nakatala dyan, yung Roman Catholic Church. So, siya nagsalot ng kasaysayan. So, silang kumontrol kung ano yung susulat at di susulat kanya. Ito ang dahilan ba't walang written record ng mga kapatid na natiling tapat sa panahon na yun na nagkaroon po ng apostasy. But the point that we need to understand, the seed is the kingdom, the seed of the kingdom is the word of God. The seed is not the persons, yung mga tao, but the word of God. So Luke chapter 8 verse 11, now the parable is this, the seed is the word of God. Point, for as long as the word of God exists, and it is preached and is obeyed, there always be the church of Christ. Ganun na makikita natin.
Dahil ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Hindi siya mawawala. Siya ay mananatili magpakailanman. Hanggat sa pagdating ng ating Panginoon. Doon po sa binasa natin kanina. We are born again by the Word of God. This is the seed. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 22. Since you have purified your souls in obeying the truth, to the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, to the Word of God which lives and abides forever. Ito'y nananatili magpakailanman, ganyan. So, paano mapapatayin ngayon kaharian? Kung yung kanyang binhi ay mananatili magpakailanman. Di ba? Sisipin niyo mabuti. Ang binhi ng kaharian ay mananatili magpakailanman. Kaya ang kaharian ay mananatili magpakailanman. Di ba tama yan? That's correct, di ba? Ano yung salita na yan? Sa verse 25, but the word of the Lord endures forever. Now, this is the word which by the gospel was preached to you. Yan ang ebanghelyo. So, paano mo papatayin? Kahit sunugin mo ang lahat ng Biblia, hindi mo magagawa yan. Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon. Dito lang po sa cellphone na ito, ilang libong salin ng Biblia sa iba't ibang wika ang nandito. Paano mo papatayin ngayon yan? Hindi mo siya mapapatay. You cannot kill the Word of God. So, James chapter 1 verse 21, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Yun ang ebanghelyo. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Pero kailangan sumunod sa salita ng Diyos para kayo maligtas. So hanggat ang doon yung nagliligtas na yun at ito'y pinapangaral at may mga taong sumasampalatay at sumusunod, paano mapapatay yung kaharian? Paano mapapatay yung iglesia ng ating Panginoon? Whenever the word of God is preached and people obey it, a church of Christ is started not by men but by Christ. Gumagamit ng taong Panginoon, pero basta yung salita ng Diyos, Ebanghelyo pinapangaral, tayo po'y nagtatayo sa ibabaw ng ating Panginoon na sa pundasyon. Doon po sa 1 Corinthians 3, verse 10 to 11, according to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Mag-ingat ka. Paano pagtatayo? Ano ba tinuturo mo? Ano ba dapat ituro? For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Christ, Jesus Himself, and His Word. So yun ang tuturo mo. Ano mangyari? Kung itunuro mo ang ebanghelyo, pure, na walang halo, anong produkto ng Kristiyano? So pag may grupo namang Kristiyano sa lugar, ano yun? It's a Church of Christ. Ito'y kongregasyon ng mga tao ng Panginoon. Ganun lang po kasimple. Ang gagawin po natin, we need to stay within the Word. Hindi tayo pwedeng lumampas. Huwag tayo lumampas dahil kasalanan nyo. This is 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other. So hindi tayo pwede lumampas. Hindi tayo pwede mangarang ibang ebanghelyo. Kaya nga po yung mga tumalikod sa pananampalataya ay nag-aaral ng ibang ebanghelyo. Iba na yung tinuturo nila. Sabi nga, nagsasalita ng sinungalingan ayon sa binasa natin. Sa Galatians 1 verse 8, but even if we or an angel from heaven, it doesn't matter kung anghel o sino man, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Hindi tayo pwede mahalibang ebanghelyo. We cannot add nor subtract. Hindi tayo pwede magdagdag o magalis.
This Revelation chapter 22, verse 18, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. So yun makikita natin. So, nawala ba ang iglesia ng Panginoon? Hindi. Sa naroon yung mga kapatid na nanatid sa panahon ng proseso ng pagtalikod, we do not know. We do not have to answer. Ang sa atin lang, sinasabi ng banal na kasulatan, some will depart. Hindi lahat ay umalis. So, anong ibig sabihin nun? May nanatili. Saan sila? Hindi natin alam. Sa sumamba, tandaan po ninyo, during the Roman persecution, yung mga Kristiyano, sumamba sila sa mga libingan, sa mga catacombs. Nilanda sa ilalim ng lupa. Doon sila sumamba. Wala mo ng church building noon. Wala tayong mabasa sa Biblia. Parang sasamba lang sila sa bahay. So, yun ang point po natin. So, bilang conclusion, pagtatapos. Since the Word of God remains forever, and so is the church built by Christ. Because it is the seed of the church, it is the seed of the kingdom. Ito yung prinsipyo which made it possible for people in the U.S. in the 18th century who came from the denominations were able to return to the true church. So paano? Because they searched the truth carefully and obeyed it. Yun ang restoration period in the U.S., meron din restoration period in Great Britain and elsewhere. Pag may mga tao nakita nilang katotohanan, sila umalis sa mga denominasyon, nagtuturo ng mali, that's restoration of the one true church. Sana po naging maliwanag po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Napakahirap mangaral ng Ebanghelyo. Dahil hindi naman tayo nagpapatawa. We are not comedians. Hindi naman tayo artista. Tinaturo lang natin ang salita ng Diyos. Kakaunti lang talaga ang merong interes sa katotohanan ng Diyos, unfortunately. So maraming salamat po sa inyong masusing pakikinig, mga kapatid, mga kaibigan. Thank you very much for your kind attention and listening. Nandito po sa tingnan natin ang mga bumati, Edna Delfino Villamayor. Ito po ang ating kapatid na Sister Edna, na once upon a time, sila po'y kaalib sa Angeles. Tapos umuwi na po sila sa Dolores, Quezon, at meron pong kongregasyon doon. Good evening po, mga kapatid. Oljano Campo, siya po yung sa Dubai. Good evening po. Imelda Balester, ito yung taga-Tarlac. Good evening po, salamat sa pakikinig. Leonito Torreliza, na ibag Arabi, Kadakayan, Kakabsat, ito po sabihin niya, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Rafael Ortiz, taga-Kabanatuan, magandang gabi po. Si Ibianes Senior Sani, taga-Kamiling, nangangaral po sa Kamiling at Panaki. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bilmar J. Mark, siya po ang mangangaral sa Sapang Palay. Magandang gabi po. Jim Bautista, ito yung magigiting na mangangaral at taga-Kabanatuan sa Briones Village, Church of Christ, Kabanatuan City. Good evening. Joseph Sanorho, hindi ko po alam taga saan siya. Good evening po kaninyo ngamin. Hindi ko alam kung ano po yan. Good evening po kaninyo, sa inyo. Liaka College, na po yung kaalip sa Angeles. Blessed evening, brad, at sa lahat na nakasubaybay ngayon. May God bless us all. To God be the glory. Amen. Vicente Kai, ito po yung preacher sa Norsagaray, Bulacan. Magandang gabi po, Brother Lordy, watching from Mindoro. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Ronnie, good evening po. Joseph Sanorho, alin po yung natalikod? Ano yung natalikod? Yung natalikod, yung tunay na iglesia. Yung natalikod, yung tumalikod pala, yun ang naging bulang
Yun po naging grupo ng tumalikod sa katotohanan. Historically, isa lang po makikita natin dyan. Yun ang Roman Catholic Church. Reynaldo Equesta Estuista Garcia, o hello po kanya. Pag sinabi natin yun, sinasabi ng history. Yun po isang slow apostasy actually. A gradual process. Hindi na biglang tumalikod about faith. Hindi. Ito yung slow and gradual process. Unti-unting natuturo yung mga kasalukuyang aral ngayon ng ating pananampalatayang karamihan sa atin ay kinagisnan. Kasama na ako doon. Yung tunay na iglesia, yun ang nanatili. The Church of Christ. Yung iglesia ang itinatag ng ating Panginoon. Wala pong personal po ito. It's just a matter of study para makatulong tayo. Ngayon, kung mali po tayo, kailangan patunayan na tayo mali. Okay lang po yun. That's open-mindedness. Pero confidently, alam natin nasa tama. Dahil ito'y napatunayan sa salita po ng Diyos. Si Brother Joseph pala ay taga Iriga City. So, sa po isang Bicolano, Diyos maray na banggi, tugang. Sabihin, magandang gabi sa iyo, kapatid. Reynaldo Estuista Garcia, hello po. Ngayon ko lang po nakita yung pangalan ni Ginoong Reynaldo Estuista Garcia. For your information, ang aking middle name ay Garcia. Pinapakarami po niyan, iba-iba. Sa buong Pilipinas, ang dami po ng apelido na yan. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po nakatulong po tayo sa ating pag-aaral po sa gabi ito. Tandaan po natin, ito pag-aaral po ito, nating personal. Gusto lang nating makapagturo ng katotohanan. Sa sinasabi ng salita po ng Diyos. Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation, don't prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well, and perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Alam mo sa mga nakikinig po, yung awit na yun, ay nagpapaalala po sa atin, kung di pa tayo mga Kristiyano, di pa tayo sumunod sa
tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon, tayo po'y pag-isipan po natin. Dahil tayo po'y aharap sa Panginoon. At kung tayo namatay na hindi nakahanda, harap tayo sa uling araw na hindi tayo nakahanda. At isang kalunos-lunos na kainat ng po natin sa walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, sa Mark 16:15, 16, kayo mga sa buong sanglibutan at yung pangalang ibanghelyo sa lahat ng nilalang, ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, tatapat ang di sumasampalataya at parusahan. Ang sabi ng mga apostol sa mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon, sa araw ng Pentecost, ang sabi niya, pagkatarasasin nga ng buong kandang Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong pinako sa krus na Kristo at Panginoon. At ang marinig nila ito ay nasaktan ng kanilang mga puso at sinabi sa mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? At sinabi ni Pedro, magsisi kayo at ang bawat sa iyo magpabautismo para sa pagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Yun ang paraan na tayo makalaya sa ating mga kasalanan. Sana po, ipag-isipin niyo mabuti. Dahil lahat tayo namamatay. Sabi nga po na sikat na mga awit na namatay na ngayon, lahat tayo mamamatay. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay panalangin. Ang banal, kayo po ay nagpupuri at lumuluhati sa inyo, O Diyos. Sa inyo lamang ang buong kalalatihan. Kayo po yung mga nilalang nyo na alam po namin na may katapusan sa mundong ito na lahat po ngayong mamamatay. At sa iyong pagkamatay po, ang susunod ay ang aming kakatulan. Sana po, Ama, Diyos, na bawat isa sa amin, pag-isipan po namin ang araw ng paghuhukom, pagdating ng aming Panginoon, na kami aharap sa Kanya. Dala ng mga bagay na aming ginawa habang kami nabubuhay. Kung kayo po'y gawa ng mga bagay na inyong kalooban, wala kami dapat ikatakot sa pag-arap sa Panginoon. Kung kayo po'y nagpabaya at di namin pinansin ng iyong salita, isang kakilakilabot na bagay ang umarap sa Panginoon. Sana po ang mga tao, mga kaibigan na nakikinig po sa aming pangangaral sa gabing ito, mabuksan ng kailang kaisipan at tanggapin nila ang kahalagaan ng paghahanda sa pagdating ng kamatayan o pagharap sa aming Panginoon. Ama, patabarin po niyo kami sa aming mga pagkakamali at pagkakasala na aming nagagawa sa araw-araw. Sa gitna po namin pagnanasa na kayo maging matwid at sumunod sa inyong mga kalooban. Patabarin po niyo kami, O Diyos. Patabarin po niyo lahat ng mga kapatid. Sana po ay nagkakasal, pahayag ng kailang mga pagkakasala sa inyo, O Diyos. Ama, kayo po'y nasa panahon na walang katiyakan, na mga bagay ng mga bansa ay nagkakaroon ng panganib ng mga digmaan. Kayo po'y nagtitiwala, O Diyos, na sa inyong pag-iingat sa amin, na anong bagay na mangyari po sa amin, O Diyos, kung kami nasa inyo, ay walang bagay na dapat namin katakot. Kaya dinadala kayo pa rin namin na itong mga namumuno sa mga bansa, sa mamunang mabuti at matapat upang mapanatiling kaisan at katubasayan habang kami sumasamba at naglilingkod sa inyo, Diyos. Pagpalain po niyo kami, pagpalain po niyo kami, O Diyos, ng iyong mga biyaya at naibigyan pa rin niyo kami ng biyaya ng buhay sa araw ng bukas. At ang mga bagay ito ay maini, sa kilang pangalan ni Kristo. Amen. Maraming salamat po. Sana po ay magsama-sama tayo muli. Loobin po ng Panginoon sa ating pagtuntunan na pangangaral dito sa Facebook Live. Magandang gabi at mag-ingat po tayo.